Where is the Duterte bloc in all this? Yung mga senators po. I think nasa ano pa sila, no? Still in shock, no? Kasi parang hindi sila na-involved dun sa transition eh. I think they were not brought in dun sa decision eh, no? So I think yung Duterte block ngayon, they do not know where anong clout nila eh. They might have no clout anymore, no? Kasi the fact na they were ignored in the decision-making process, no? So, medyo kailangan nilang mag-regroup kung ano yung ano talaga nila, kung meron nga ba silang agenda talaga or gusto lang nila maparatili sa public eye yung narrative ni Pangulong Duterte. But as far as legislation is concerned, parang they will now have to double their effort para magkaroon sila ng impact. Otherwise, wala sila. Masasantabi lang sila. Yung in terms of legislative agenda, sa tingin nyo magiging maayos ang yung kaninang binanggit ko na rin, ano, yung relationship din sa pagsusulong pareho, no? Although nagsabi na rin naman itong si House Speaker Romualdez, so na nakikita niya na mas magiging maayos naman din yung pag-usad ng legislative agenda ng Marcos administration. Tingin nyo ganyan ba ang magiging direksyon? I think so, but more so dahil yung legislative agenda naman ng Malacanang is very straightforward, no? Hindi contentious. Na it's more of economic reforms. Wala naman mga proposed bills na talagang mapag-aawayan ng mga mambabatas natin. Kung halimbawa itulak ang divorce bill, for example. Death penalty, mga ganyan. Death penalty. Mag-aaway talaga, di ba? Pero hindi naman eh. Alam mo naman yan, Ruth, di ba? Yung mga itinutulak na batas, na the bills ng administration, usually that's economic. Bibihira ka makakahanap na mag-o-oppose niyan unless, of course, talagang merong obviously and palpably disadvantageous para sa bansa, di ba? Nakalusot nga yung long-term lease for foreigners, di ba? Ni hindi natin pinag-uusapan sa public arena, bigla na lang napirmahan na batas, di ba? So, palagay ko yun ang magiging dahilan na walang masyadong makikipag-away sa Malacanang is because yung mga bills naman na nilalatag nila hindi naman contentious. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.